Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan ay kanilang sinabi, "Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, "Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo." Sabi niya, "Sapagkat naparito ang Anak ng Tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila." At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa pong karanasan natin bilang mga mananampalataya dito po sa ating bansa ay malaya tayong ipahayag yung ating buhay na pananampalataya. Kahit nga tayo nakasakay sa loob ng jeep, tayo ay pwedeng mag-antanda ng krus. Kapag merong namayapa sa buhay at ibuburol natin sa loob ng tahanan, pwede nating misahan. Nakakapagdasal tayo ng rosaryo kung saan man natin gusto. Sa madaling salita, malaya ang pagpapahayag natin ng pananampalataya. Pero alam din natin na meron tayong mga kapatid sa pananampalataya na hindi nila nagagawa yung mga bagay na nagagawa natin. Kapag sila ay nasa ibang lugar, hindi sila pwedeng mag-antanda ng krus dahil pwede silang makulong. Hindi sila pwedeng dumalo ng misa kasi pwede silang hulihin. Tayo po sa bansa natin na ipapahayag ho natin ng malaya yung ating pananampalataya. Kaya nga minsan, hindi na natin nabibigyang halaga yung pananampalataya natin. Bakit? Tila nagiging normal na para sa atin. Hindi na natin nakikita minsan yung kabutihan, yung kagandahan ng buhay na pananampalataya na meron tayo. Kaya nga, kapag inuusig yung pananampalataya natin, tila minsan hindi natin matanggap. Tila minsan hindi natin maunawaan kung bakit inuusig yung pananampalataya natin. Sa madaling salita, ayaw natin minsan dahil nga malaya yung pagpapahayag natin ng pananampalataya, hindi tayo sanay na matanggihan, hindi tayo sanay na mausig. At kapag tayo ay tinanggihan, tayo ay usigin, may mga pagkakataon na humihina yung pananampalataya natin. Pero mga kapatid, bakit ho sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay sa umagang ito? Dahil sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus ay patungo sa Jerusalem. Kaya bago siya tumungo sa Jerusalem, ipinadala niya yung kanyang mga alagad patungo sa isang lugar ng mga Samaritano. Ang mga Samaritano ay hindi naniniwala sa Diyos. Ang mga Samaritano ay hindi mabuti ang ugnayan sa mga Hudyo. Kaya nga, nung papasok yung mga alagad
ni Jesus sa kanilang lugar, tinanggihan nila ang Panginoon. Tinanggihan nila si Jesus makapasok sa kanilang lugar. Pero mga kapatid, tandaan natin ito. Alam ni Jesus na matatanggihan siya ng mga Samaritano. Alam ni Jesus na hindi siya tatanggapin sa lugar na iyon. Pero bakit kaya pinilit niya pa ring pumunta sa lugar ng mga Samaritano? Alam niyang uusigin siya, alam niyang tatanggihan siya, pero bakit pinilit niya pa din? Dahil isa po yan sa katangian ng Diyos. Laging siya ang unang lumalapit. Laging siya ang unang pumupunta kahit hindi man natin siya tanggapin. Dahil ang Diyos na meron tayo, ang siyang unang gumagawa ng paraan upang makilala, upang makasama natin siya. Hindi natakot ang mahal na pong Jesus Nazarenong matanggihan. Ang mahalaga sa Kanya, makilala siya ng tao, makapiling siya ng mga tao, at maramdaman ang Kanyang pag-ibig. Kaya mga kapatid, siguro sa buhay natin, may mga pagkakataon na uusigin tayo. May mga pagkakataon na hindi tayo tatanggapin. Pero hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa buhay natin upang hindi manghina yung loob nating ipagpatuloy ang kagustuhan ng Diyos. Bagkus, lakasan natin ang loob na magpatuloy sa kahit anumang pagtanggi, sa kahit anumang pag-uusig. Ipaabot natin ang pag-ibig ng Diyos. Ipaabot natin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, sa ating Salmo Responsorio, ano ang sabi natin? Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. God will always be with us. Usigin man tayo, alam natin na kasama natin ang Diyos. At kung usigin man tayo, huwag tayong matakot. Ipagpatuloy pa din natin ang pag-abot ng ating mga kamay, pag-abot ng ating pagmamahal, kagaya ng ginawa ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, malaya tayong magpahayag ng ating pananampalataya. Pero sa mga oras na tayo ay usigin, hindi tanggapin, huwag tayong mawalan ng loob. Huwag tayong mawalan ng lakas dahil kapiling natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.